Tulad ng nakikita mo, ang mga tao ng China na napapaligiran ng bagong taon ay nasasabik at kahanga-hanga. Hindi ka maniniwala, maliit lang ang kuneho na ito, ngunit napakalaki ng kanyang gawa. Isang buwan lang ang nakalipas, isa siyang munting kuneho at ganito ang itsura niya. Hinahabol niya ang isang taong nagngangalang Wang Kai, ang prinsipe ng dragon ng China. Kaya hindi sinasadyang naligaw siya sa lambak ng wali, kung saan nakatira ang mapagmahal sa hayop na diwatang si Samira. Hindi hayop? Hindi tao? Mula sa lupaing ito? Magsalita ka! Anong ginagawa mo? Ika'y nanghihimasok! Hindi. Hindi naman ako masamang tao. Ibaba mo muna yan, tapos ikikwento ko. Sa isang malayong lupain na tinatawag na China, mayroong dalawang magkapatid na dragon, si Wang Kai at ang Nian, si Wu Fan. Sila ang pinakamalakas na hayop sa kasaysayan. Palaging nag-aagawan para maging pinuno. Sa pagnanais na maging mas malakas, ginawa ni Wang Kai ang isang bagay na hindi sinasadya ang epekto. Inilabas niya ang maalamat na masamang halimaw, ang kuneho. Nang mapansin na masamang bagay na darating pagkatapos na palayain ng kuneho, nagmamadaling bumalik si Wang Kai sa nayon. Ang kanyang paligid ay natakpan ng pagkawasak at matinding pinsala. Nagambala sa sigaw, si Wang Kai ay nasugatan ng gusto ng kuneho. Kailangan niyang tumakas upang maligaw sa malayong lupain. At pagkatapos ay nakatagpo ng isang, magandang diwata. Ikaw ba ang hangal na dragon? Hindi mo pa narinig ang puntong ililigtas ng magandang diwata ang kawawang dragon? Sige, hanggat ikaw ay ganap na gumaling, kailangan mo akong tulungan na lumipad palabas sa lupaing ito. Maliban sa katotohanan na ang matigas na si Samira ay mahilig magsabi ng masasakit na salita, madaling manirahan sa lambak ng wali. May isang bagay lang, na ang paghihirap at pangungulila ay nagparamdam pa rin kay Wang Kai ng labis na kalungkutan. Gusto ko lang bumalik para maghiganti at protektahan ng mga tao. Bakit ako matatakot na harapin ito? Ako ang naging dahilan ng kaguluhan. Lahat ay gumagawa ng mga hangal na pagkakamali. Ang mahalaga ay humanap ng paraan para maayos ang mga ito. Kung susuko ka ngayon, maaalala ka pa rin bilang isang hangal na dragon sa loob ng 10,000 taon. Samantala, ang pagkuha ng mga tagumpay sa pagbabayad sala ay magbabago ng kasaysayan. Tama ka. Pero hindi ako hangal na dragon, pakiusap. Salamat sa payo, nagpa siya si Wang Kai na bumalik sa China. Sa tulong ni Samira, nalaman niya ang tungkol sa katangian ng kuneho. Lumikha siya ng singsing na apoy na maaaring lupigin ang halimaw. Sa araw na siya ay ganap na gumaling, ginawa ni Wang Kai ang kanyang mga sinabi upang maging isang makapangyarihang dragon. Lumipad kasama si Samira sa lambak para bumalik sa kanyang tinubuang bayan. Hindi ka nag-iisa. Nawala ang pakpak ko dahil sa kahinaan ko. Gayunpaman, hindi ko kailangan bitawan ng pag-asa na muling lumipad sa asul na kalangitan. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Nanatiling ganoon ang lahat nang umalis siya. Nang bumalik si Wang Kai, ang bumungad sa mata ni Samira at Wang Kai ay isang desyertong nayon na walang natirang hininga ng buhay. Wang Kai, bumalik ka na! Wu Fan, nasaan ang lahat? Ligtas na ang mga taga-nayon. Pansamantala ko silang tinago. Sa sandaling iyon, nagpa siya silang dalawa na isang tabi ang hindi pagkakaunawaan at mga personal na benepisyo para magtulungan at masupil ang halimaw na kuneho. Si Samira ay gumawa ng maraming masasarap na pagkain na ang halimuyak ay kumalat sa lahat ng dako para maakit ang halimaw na kuneho. Ang kanilang layunin ay ilagay ang singsing na apoy na naglalaman ng kapangyarihan ni Wang Kai sa leeg ng halimaw upang supilin ito. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang matakaw na halimaw na kuneho. Tulad ng plano, kung walang utos na ibibigay, napabuntong hininga sila lahat at pinapanood siyang magtagumpay na isuot ng singsing na apoy sa kuneho. Hindi tulad ng galit at mabilis na tingin, biglang dumating ang higanting kuneho at naging maamo kay Samira. Ito isang kampana na maaaring kontrolin ng singsing ng apoy. Pinabalik ko sa'yo. Ngunit ang lalaki talagang nakakuha ng kampana ay si Wu Fan. Hindi si Wang Kai. Naku, ito hindi mahalaga. Nagulat ka? Ang lahat pala ng ito ay plano ng masamang tao. Ang halimaw na kuneho ay kanyang nilikha. At ang kwento ng kapangyarihan ng halimaw ay may layunin lang na gawing kontrabida si Wang Kai sa mata ng kaharian.
Ayon sa original kong plano, sisirain ng halimaw ang nayon. At pagkatapos ay lilitaw ako bilang isang tagapagligtas at makuha ang kanilang tiwala. Ang hindi niya inaasahan ay hindi siya pinakinggan ng kuneho at tumakbo palayo. Walang ibang paraan. Si Wufan ay nagpanggap na halimaw na nagdulot ng kaguluhan sa buong rehiyon. Pagkatapos ay hinabol niya ang halimaw at si Wang Kai upang alisin ang banta, ngunit nawala sa kanyang dalawa. Pansamantala niyang inilikas ang mga taga-nayon. Naghintay sa nayon dahil kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Tiyak na babalik si Wang Kai. Dapat pinaslang na kita nung bumalik ka dito. Pero ayos lang yun. Buti na din at bumalik ang nawala akong parte. Gayon pa man, nabigo siya. Kahit ilang beses niyang patunugin ang kampana, hindi pa rin siya pinakinggan ng kuneho. Ano? Bakit? Nagulat ka? Sa simula pa lang ay napagtanto ko na hindi siya ang maninira sa nayon. Peke ang kwintas na suot niya syempre. Hindi mo alam na palihim akong gumawa nun. Magaling! Sumunod lang ang kuneho dahil sa talento ko sa pag-aalaga. At ito. Tama, anak? Malakas ba ang loob mong makipaglaro? Ha, mukhang pagod ka na sa buhay. Kasunod ng gritos ng amo, agad na sumugod ang kuneho. Ngunit ang kapangyarihan ng peke ay hindi kayang labanan ng orihinal. Ano? Ngunit ang sugat ng kuneho ay... Oo, iyan ang eksaktong nangyari kay Wufan. Gustong gamitin ni Wang Kai ang kahinaan na iyon para pabagsakin kaagad si Wufan. Ngunit pinigilan siya ni Samira. Ang masama ay si Wufan! Walang kasalanan ng kuneho! Si Wang Kai ay naging isang dragon na nakatuon sa paggapi sa tunay na kaaway na nananakit sa kanya pati na rin sa kapayapaan ng nayon. Dahil siya'y nasugatan at kamakailan ay naglaan ng pagsisikap sa paggawa ng singsing, si Wang Kai ay mabilis na ginapi ni Wufan. Ngayon, maging mabuti ka at bumalik ka sa akin, kuneho. Gayunpaman, hindi ganun kadaling nakinig ang kuneho. Siya'y napakatalino. Alam na ang kanyang kahinaan ay ang kakilakilabot na apoy na iniwan ng mga dragon sa labanan. Kaya lang, ang kombinasyon ng apoy at kuryente ay lumikha ng isang pagsabog. Kaya't ang niyan ay dumanas ng pinsala. Natakot at nagmamadaling tumakas. Pagkatapos ng pagsabog, ang kuneho ay naging isang maliit at mahinang kuneho sa mga bisig ni Samira. Nang marinig ng mga tao sa nayon ang malakas sa pagsabog, bumalik sila at unti-unting natuklasan ang katotohanan. Mahina ang hininga niya! Sa lambak ng wali, mayroon akong mga halamang gamot na makakapagligtas sa kanya! Siya ang ating bayani. Halika, malapit na ang oras. Iuwi na kita. Paano si Nian? Habang wala ka dito, hindi ka ba natatakot na babalik siya para maghiganti? Huwag kang mag-alala. Kung babalik man siya, kailangan mo lang magsindi ng paputok para ipaalala sa kanya ang pagsabog. Tiyak hindi maglalakas loob na lumapit si Nian. Sa mapagmahal na pakikitungo ni Samira sa lambak ng wali, mabilis na nabawi ng kuneho ang kanyang kalusugan. Hindi sapat ang kapangyarihan ko. Habang buhay siyang nasa maliit na anyong ito, kung wala itong kapangyarihan. Hindi, tignan mo. Ito na siguro ang pinakamasayang sandali niya. Hindi ko alam kung gumagana ba talaga ang hilera ng paputok na yun o hindi. E di bumalik tayo at subukan, di ba? Tayo? Oo, nakakahilo ang pagsakay sa dragon. Ngunit napakagandang karanasan din. Mukhang nasasabik din ang kunehong umuwi. Sa pagkakataong ito, pabalik sa China, ang kapaligiran ay ganap na nagbago mula sa nakaraang panahon. Upang gunitain ang ginawa ng kuneho, ginagalang siya ng mga tao na maging isang hayop na nagtatalaga ng taon. At gumuhit ng kuneho sa mga pulang tela na nakabitin sa mga bahay. Gumawa din sila ng masasarap na pagkain na masayang pagdiriwang. Sa huling oras, nagsunog ang mga tao para itaboy ang balak ni Nia na bumalik. Ang maingay at masayang paputok ay nagsimula ng bagong taon.
Isang magandang bagong panahon para sa mga tao ng China. Ako mismo ang dapat magpasalamat sa munting kunehong yon. Dahil sa kanya, parang hindi na ako galit sa pag-aalaga ng mga hayop. Oo, maaaring maging malupit ang kapalaran, ngunit mahalaga na tumugon tayo at umayon. Parang hindi ka lumilipad, pero kaya ko pa rin maging pakpak mo. Ano? Hindi kita marinig. Sabi ko manigong bagong taon. Manigong bagong taon.